Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Bago natin simulan ang kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat. Simulan na natin to. Walang sandata ang tatalab sa balat ng nilalang na yan. Wika nito na nakapagdulot ng pangamba sa kanya. Alam niya sa sarili niya na malakas ang nilalang na yon. Dahil sa laki at taas ng tindig nito, maaari siyang mapisa sa isang dagan lamang. Pero handa pa rin siyang harapin ito upang makuha ang mutyang tinataglay ng baluraw. Paglabas niya ng bahay, kaagad niyang kinuha ang pansin ng nilalang na yon. At nung makaharap na ito sa kanya, bumuga ito ng hangin sa kanyang ilong at tinahig ang lupa na animoy, isang turo na handang-handa ng sumalakay. Lumayo siya sa kubo dahil kapag lumapit ang nilalang na yon, tiyak madadamay ang kubo ni Tandang Jem. Habang papalapit siya sa nilalang, nagwiwika si Tandang Jem ng, Iwasan mo ang kanyang mga sungay. Makamandag ang dulo nito. Isang galos mo lang dito ay maaari mong ikamatay. Wika nito na agad namang nagdulot ng panghina ng kanyang mga tuhod. Nako, naloko na. Mukhang wala na akong pag-asa dito. Mukhang hindi magandang kamatayan ang makukuha ko dito. Wika niya sa sarili niya. At walang ano-ano ay biglang tumakbo ang baluraw papunta sa kanya, na agad naman niyang ikinagulat dahil napakabilis nito at tila yumayanig ang lupa sa bawat pagpadyak nito. Agad siyang napatakbo papunta sa isang puno at inakyat niya ito upang makaiwas sa parusang idudulot sa kanya kapag tinamaan siya ng mga sungay nito. Sa kasamaang palad, dahil sa taas ng punong inakyat niya, nabuwal ito dahilan para mapatalon siya muli sa lupa. At pagbagsak niya sa isang palo ng lubid, napaisip siya. Ang mga kalabaw ay napapasunod sa pamamagitan ng lubid. Ngunit narinig niyang nagsalita si Tandang Jem ng, Fidel, mag-uumaga na. Maglalaho na yan kaya magmadali ka kung balak mong kunin ang mutya ng baluraw. Wika nito habang humihigop ng mainit na kape. Agad siyang dumampot ng lubid at gumawa ng silo. Dinampot niya ang isang lumang tila na nasa tabi niya at tumugon kay Tandang Jem. Wika niya at agad inihagis ang lubid na ginawa niyang silo. At sakto itong pumasok sa isang sungay ng nilalang. At agad niyang hinila ang lubid upang umigting at mapigilan ang pagkilos ng nilalang. Hinihila niya ito papalapit sa kanya. At yung malapad na tila ay agad niyang itinakip sa mga mata ng kalabaw, dahilan para tumigil ito sa pagkilos. Ngayon, Fidel, kumuha ka ng isang kawayan at lagyan mo ito ng tubig. Ihampas mo ito sa ulo ng baluraw upang mapasunod mo ito. Wika ni Tandang Jem na agad naman niyang sinunod. Inihampas niya ang buho ng kawayan na may lamang tubig sa noo ng baluraw. At matapos nitong gawin ay agad itong lumuhod sa kanyang harapan. Nanayo ang mga balahibo niya nang marinig niya itong magsalita ng,
Nanalo ka. Mahusay ang iyong ginawa. At simula ngayon, ay kilalanin na kitang Panginoon. Tawagin mo lamang ang aking pangalan, at ako ay darating. Wika nito na agad namang naglaho. Nakita niya si Tandang Jim at nakita siya nitong nakangiti din. Magaling, Fidel. Napaamo mo ang baluraw. Wika ni Tandang Jim. At mula sa likuran niya ay may kung anong nagliliwanag na bagay ang lumitaw. Isang maliit ng butil ng liwanag na halos kasing laki lamang ng munggo. At nang magtanong na sana siya, laking gulat niya ng pagbuka ng bibig niya nang bigla itong pumasok sa kanyang bibig, dahilan para malunok niya ito. Nauubo pa siyang nagtatanong kay Tandang Jim ng, Manong, ano po yung pumasok sa bunganga ko? Tanong niya dito. Yun na ang hinihintay mo. Ang mutya ng baluraw. Teka, nabanggit niya ba ang pangalan niya sa'yo? Tanong ng matanda. Oo, Manong. Natatandaan ko ang pangalan niya. Pero, sasambitin ko lang daw yon sa oras na sa panganib ako. Tugon niya dito. At dahil sa kaganapan, hindi na sila nakatulog ni Tandang Jim. Dahil pagkatapos niya sa engkwentro niya sa baluraw, ay ang pagputok din ng bukang liwayway. Dinala nila ang isang itim na manok nila at isinilid nila ito sa bayong. At agad nang bumaba ng bundok. Sa loob ng isang taon na hindi siya nakababa ng bayan, ay sobra siyang naninibago. At nakita nila ang kuta ng samahan ng mga antingero sa paanan ng bundok na nagpapahiwatig na tuloy pa rin ang digmaan ng grupo ng mga antingero sa mga kulto na mga antingero din sa kaliwa maging ang mga aswang. Habang naglalakad sila, napapansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao. Kaya hindi niya maiwasang mapatanong kay Manong Jim. Manong? Bakit kaya tayo nila pinagtitinginan? Tanong niya. Huwag mo silang pansinin. Normal lamang na pinagtitinginan kanila. Dahil sa itsura mo eh. Tugon ni Tandang Jim. Agad niyang sinapo ang kanyang mukha. At doon niya napagtanto na napakahaba na pala ng kanyang balbas. Huwag kang mag-alala. Mas mabuting ganyan ang itsura mo. Para hindi ka nila makilala at matunugan. At nga pala, yung kwintas mo tinanggal ko din dyan sa leeg mo. Tugon ni Tandang Jim. Huminto sila sa isang sirang tindahan. Nagwika siya dito ng, Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Napakabagal mo kasing maglakad eh. Ayan tuloy. Inaabot tayo ng hapon bago tayo makarating dito. Wika nito habang naglalapag ng bitbit niyang sako. Dahil sa pagtataka, hindi naman niya maiwasang magtanong kung ano ang dala-dala niya sa sako. Manong? Ano po ba ang laman ng sako na yan? At tumugon naman siya ng, Heto, tingnan mo. Agad niya itong binuksan. Mga anting-anting at agimat, bolo at tabak ang laman nito. Anong gagawin mo sa mga to? Gulat na tanong niya dito. Ipangririgalo natin yan sa mga kaibigan ko mamaya.
Baka may magustuhan ka dyan. Kunin mo na. Tugon nito sa kanya. Sari-saring kalibre ng mga itak at gulok ang nasa loob ng sako. Meron din siyang mga buting may lamang mga langis na may mga ugat na nakababad. At dahil sa nagka-interes siya sa mga yon, napili niyang kumuha ng talandro dito na ginagamit ng mga antingero para sa digmaan. Pero ang hindi niya alam kung paano yon gamitin. At nagwika sa kanya si Tandang Jim ng, siguraduhin mong magagamit mo sa labanan yang kinuha mong talandro. Dahil masayang lang ang pagdadala mo dito kung hindi mo rin lang naman mapapanginabangan. Wika nito. Napaisip naman siya sa mga sinabi niya. Dahil mga aswang nga naman ang kakalabanin nila. At malamang sa malamang, mabilis kumilos ang mga ito. Kaya ibinilik niya sa sako ang kinuha niyang talandro. Itong talibong na lamang niyo ang gagamitin ko. Mas sanay kasi akong gamitin to eh. Wika niya kay Tandang Jim. Magaling. May natutunan ka din pala sa mga sinabi ko. Wika nito sabay tawa. At habang nag-uusap sila, ay may dalawang kalalakihan ang pumasok sa kinaroroonan nila. Parihong nakatalukbong ang mga muka at nagwika ng, Tandang Jim, dala niyo ba ang pinangako niyo sa amin? Wika ng isang lalaki. Oh, nandito sa sako. Ito, kunin niyo. Tugon ni Tandang Jim. At nang matingnan ng lalaki ang laman ng sako, agad itong lumapit kay Tandang Jim at may ibinulong sa kanya. Matapos nitong mabulong ay kaagad din itong umalis. Halika na, pwede. Alam ko na kung saan ang sabungan ng dinadayo ng mga antingero. At alam ko na din ang pugad ng mga aswang. Dalian mo na. Lalaban muli tayo. At nang mga oras na yon, pumunta na nga sila sa nasabing sabungan. Pagkarating nila doon, agad inilatag ni Tandang Jim ang kanyang itim na manok. At pagkakita ng mga sabongero sa kanyang tandang, tila naging interesado ang mga ito dahil sa kakaibang kulay nito. Napapansin nila ang paglapit ng mga ito. Pero bago yon, may sumingit na sa kanila na dalawang kalalakihan. Nakasuot ito ng nakatalukbong na mga kasuotan. Pagharap nito sa kanila, laking gulat ni Fidel sa mga itsura nito. Lubog ang mga mata nito at ang isa nitong kasama ay nagsisiputian na ang dalawang mga mata. Magamat nagbabalat kayo ang mga ito, tumatagos ang paningin ni Fidel dito. Nakapaalang ang mga ito na para bang nanggagaling ito sa malayong bundok. Yung isa may dalang manok, pero yung isa wala. Pagkatinginan ng dalawa kay Tandang Jim, animoy nagpapaligsahan na ito ng kanilang mga tinatagong karunungan. Si Tandang Jim noon ay hindi pa nagpakawala ng kanyang mga usal para bigyan ng babala ang mga yon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panabong. Pira dito yan. Kaya nakatakda yata tayo na maglaban. Malalim na wika ng lalaki. Si Tandang Jim naman,
Seryoso lang itong nakatingin sa mga yon. Ganun ba? Sige, tayo ang maglaban. Alam ko rin naman na hindi kayo titigil hanggat di mo kami nakakalaban, hindi ba? Sagot nito. Makalipas lang ang ilang minuto, nasa lugar na sila ng paglalabanan ng mga manok. Pagbitaw ng dalawang panlaban, hindi na muna nagpalabas ng mga malakas na lihim na aral itong si Tandang Jem para sa pambato nilang tandang. Bagkus sinubukan niya munang gamitin ang dati niyang alam pagdating sa pandigma sa mga nilalang. Ngunit kapansin-pansing hindi nasindak ang mga kalaban sa kanilang mga nakita at pangisi-ngisi lang ito. Bigla na lang nag-iba ang takbo ng sitwasyon nang biglang nag-usal si Tandang Jem ng mga buhay na salita galing sa kanyang karunungan na baong dasal ng mga itim na engkantong manok. Yung kaninang manok ng kalaban na sobrang agresibo, bigla na lamang napaluhod sa lupa. Yung kasama ng lalaking kalaban nila, napahawak na lamang sa bakod ng sabungan habang nakatingin kay Tandang Jem. Nang makita nito ang kanilang pambatong manok, napasuka-suka na ng dugo. Bago tuluyang idiniklarang talo ang manok ng kalaban, naririnig ni Fidel ang binanggit ng isang lalaki. Hindi natin kaya ang tao yan. Alis na tayo. Hindi magandang biro to. Wika nito na halos nanginginig. Nagmamadali itong naglalakad papalapit kay Tandang Jem dahil nasa bandang labasan ito nakatayo. Paglapit ng mga ito ay animoy isang apoy si Tandang Jem na pilit nilang iniiwasan. Ang kanilang mga kamay ay nakatakip na sa kanilang mukha at walang humpay ang pagtulo ng kanilang pawis. Pagtapat nito sa kanila ay nagwika si Tandang Jem ng, Pag nalaman kong may minarkahan kayo dito, tutugisin ko kayo. Matapos nun ay dali-daling naglalakad ang mga yon nang hindi tumitingin sa pinanggagalingan nila. So hanggang dito na muna ang ating kwento. Pati ako na napapaisip kung ano ang laman ng sako. At saan yun nanggaling, di ba? Yun ang hindi natin alam. Kaya pakinggan natin ang susunod na yugto. Maraming salamat.